So that work, that what it really works sa stewardship natin sa mga pagkapunta ng mga okay? So this time, let's pray and mag-proceed to God. So punan natin ang ating kapitainan. Okay, let's pray. Father, we thank you, Lord. We bless your name. Thank you so much, Lord, for the thought, Lord God, that it is really in your mind, Lord, to really bless us. It is in your mind, Lord, for us to really enjoy that all the time. It is in your mind, O Lord, na kami makikahos at ang Lord sa aming pag-uwi display naman ang Diyos na pumiga, ang Diyos na bugana, kagamhanan na mga binalaga. So, Father, this afternoon I pray that may your Spirit, your Holy Spirit will continue to be among us, to move among us, and minister to each one of us. Thank you so much, Father, for the wonderful word, Lord, that we are about to study this afternoon. Thank you, Lord, for your empowerment. Thank you, Lord, for your anointing. We thank you, Lord, we bless you. In Jesus' name we pray. Everyone says, Amen. Amen. Okay? So, topic ng topic natin is channels that refers to us. Kita ang channels of God's blessing. Now, subukan ko punta natin ang the blessing of giving. Isip ko rin i-share sa inyo kami, madamo ng mga churches ang nag-suffer, in fact, globally. Madamo mga simbahan sa Amerika nag-suffer, bakit sa karuglo, ang tithes ko, wala na sa Old Testament na sa New Testament, wala na nagiging ang practice. Wala na yung tithing, so kung sa Old Testament pa din natin. So tunan natin na sa mga hapon. Right. Una, sa Luke chapter 6, verse 38, let us all read that together. Give, and it will be given to you. A good, a sure, everybody, press down, poured out into your lap, or with a measure you use, it will be measured to you. So kaya na, pag nagdadan ka sa 100,000, pag nagdadan mo kay Lord, kung nag-inambal si Lord, ibalik sa iyo, sobra-sobra pa. Ako na prinsipyo na nakul pa man ko. Maghapad nila mag-give. Ano yung suggestion or command to obey? Command to obey or suggestion? Does the Lord is just giving us the suggestion to give? Or the Lord is commanding us to obey? I cannot hear you. Okay, it's a command to obey. So in other words, if you follow that command, give, ano dahil mo ni Lord? Ano yung verse? Pag insunod mo ang suko ni Lord, i-obey mo, ano naman niya ang paano ni Lord? It will be given back to you. So in other words, my command si Lord na himunta. Ang part natin is to give. Ang part ni Lord ano? O, ang pagbalik. Simple lang ako lang tawin ko lang sa scripture. May command to obey. So pumangkot, pinabala na command kung sundon mo. Kung hindi mo galing sundon, himuon ang dala ni Lord and it will be given to you. Right. So kita yun na simple principle, pero ang unang ginahambal sa principles of giving is that, the blessing of giving is that, una, sundaanay ang paghanap. Kung baga, kung negosyante ka, unaanay ang magputang-putin sa kapital. Unaanay ang mag-invest. Kung sa terminology naman sa mga pananom, sa mga mamumuha, magsabog ka, anay. Tama? Kahit kung nagtanong ka, nagsabog ka, naghatag ka, may mabalikin sa inyo. That is a principle na hindi natin mabalik. Kag ang description sa ibalik sa aton, sa Diyos. Dahil siya nagkakaroon sa inyo. Okay. Kag ang nature sa ibalik sa aton, a good measure. Press down. Sino sa inyo nag-negosyo na may talaksan? Pagtapos mo lang ginakadis, ginatuyong mo pa, ginadasok pa. Ang picture sila, ang ibalik ni Lord, a good measure,
measure, pressed down, shaken together, and running over. The overflow yan. Hindi lang dasok, hindi lang nauyog, nag-overflow. Will be poured out, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. So, ang prinsipyo ng atong bahin, paghatag, ang bahin ni Lord, ang pagbalik sa sundan-sundan. Tama? Kabay ang prinsipyo, sinulan, pero pagkatulong din sa atong nga nagigustoon. Okay, that is the first one. Ang muna atong text. Another text natin is Proverbs. Next slide, please. Proverbs chapter 3, verse 9. Ayan. Sana ba nila? Let us all read this together. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops. Then your barns will overflowing and your vats. The same principle by ginasugo si Lord. Kuman tubig, hindi suggestion. Honor the Lord with your wealth. So gusto ni Lord ang atong galigipin, ang paghatag ta, hindi lang kayo napilitan ka. Hindi kayo daw tama. Hindi kayo dapat pinasugod mo ang lahi. Hindi kayo ang iba na nahalatag na doon ang uyak naman. Ang imo kita mapaghatag kay Lord, na acceptable kay Lord, dapat ginakonor siya. When you say about honor, pinapahalagan mo siya. Ginavalue mo siya. Lord, you have loved me so much. You have given me so much. Ang ako Lord, ibalik sa iyo, isuta sa pagkalanggan sa iyo. Tama? So, kada malyadari, with the first fruit of your crops, that means the best. The best. Hindi some leftovers. Hello? Ang nahatag na kay Lord, ang first fruits, nag-represent na sa the best portion. Hindi siya some leftovers. So, kung mo naman natin ang kinasuko ni Lord sa aton, okay? Ano naman ang bahay ni Lord? Then, ang bahay ni Lord, ang bahay tayo, honor ko siya sa aton na wealth, hatag kita sa iya sa the best of our crops, and then, ang kino naman ni Lord, your barns will be filled to overflowing, and your vats will be overwhelming. This is an agricultural term, pero ang principle, ang mga spiritual principle. Just give to the Lord that honors Him in your heart, and the Lord will just bless you more than you are expecting. That is the principle there. Praise God. So, in other words, with these two scriptures now, giving is the key to financial blessing. You agree? Giving out of honor to the Lord is the key. Ano ang susi sa ato na financial blessing. Kaya sa akong introduction lang naman sa inyo, kung naghatag ka, wala kang magulangan. Tama? Kundi, mag-bless ka pa. Kaya magmadama sa mga tao, kaya kung ihatag ko ito, magulangan, kung ibanan ko at ako, tama? Kaya maghatag ka kayo, hindi yung expense. Dapat sa isip mo investment. Kaya kung expense, hindi na nakabalik. Pero kung sa isip mo, naghatag ka, kahit ina-investment, pag-abot ang time, may return ikaw from the Lord. May return. So kung gawin din nila, hindi pang hatag kayo na, ibang-bayos na nga ako, tapos siya, pagkagugon. Pag dili sa inyo, hindi ka makukumbinsi to sometimes, subong naglaw, kabay makukumbinsi mo. Kahit ang pinakasusi sa ato ng financial blessing is just giving. Manggarano o ibon. If you just start to just give, wala pala silong na pamita sa wala sa inyo. Kung ano meron ka, dakutan o gamay, ako na yan ni Sigla na. Ang ako na may kasalan na 1,000, may kasalan sa iba 10,000, sa kayo pala rin lang na. Kaya mag-proportionate na gawin siya 100,000, ako 10,000 lang. Pero naghahanap ako kayo out of my heart. Inaakap kong attitude sa akong heart for giving Him in honor to Him.
amo na ang maging pasihanan na sa pinatalaw ni Kristo at atong gawin. Amen? Ang heart already, mag-faithful ko sa iya. So sa inyo nga daw na humuhon ka mo, use it. Challenge ko lang kami. Umpisahin ninyo. Umpisahin lang sa kung ano meron ka mo, hindi ko maghatag sa wala sa inyo nga to impress people. Do not do that. But what you have from the Lord, start there. And then, i-release mo ang blessings sa Lord. I-release mo kami ang prayer. Galing na Lord, hindi Lord, makapaiwa ini, upit tayo siya. Ano sa early time mo na sa amin, mga pasumar na samsa, at para sa mga kami gawin, lawag sa bata. Kami, kung isa nagabot ang season na wala pa mag-abot ang mahindaman, dapat ang ilawas, kami hindi na dinakakamo na nagilit sa wallet. Nagkakukuha kaya, kami hindi, ang kinahimo ko, kinakampi pa ako, sa kinabukbuk ko tanan sa Amerika. Natakukuha ko lang, pero kung ikaw wala kang complete, imupo ko na lang tanan sa iyo, kami agad tanan sa iyo, pabalik ko kami ang mga dinakakamo. And doing na all of the skills of faithful ones. Wala silog na nagpakulang. Nagpapikot ka lang yung paano niya. Kaya nagpunan ang kakulangan. Okay? So, giving is still the key to our financial blessing. Alright. Now, tanong natin kay madami ng mga tao na wala na ng tithing. So, kung sa Old Testament na na. Kung ano natin ang tithing sa Old Testament, kung ano ang teaching galing sa Old Testament sa giving, ano ang teaching ni Jesus sa New Testament, at ano naman ang i-pull na i-practice ng mga churches. Okay? Para na-guide natin na. Una, giving in the Old Testament. Sa Leviticus, okay, ang nasa Leviticus 27 verse 30, kami harap pagila sa verse 32, ang paladura, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. So in other words, sa Old Testament, panunod, ang tithe, holy and belongs to the Lord. So if you read the whole Leviticus chapter 27, hindi lang nadragamit ang kilala, ang ilang produce ng dalan, mga grains and soil and fruit, pati kasapatan nila. Basta kasama niyo ang the whole chapter, chapter 27. Bisan ang ilang mga kasapatan, lalo na ang firstborn sa ilang animals, it belongs to the Lord. Dalang matira, it is holy. Okay? It is holy na rin ang tanay sa sato na. Okay. So, it is holy and it belongs to the Lord. So, sa bilang na ginahambag tayo na, ang the entire time, ang babalik namin dira sa verse 32, the entire time of the herds and flocks, mga kasapatan nila, nangambag na every 10 animal that passes under the shepherd's rod will be holy to the Lord. So, hindi lang ilang pananong, hindi lang ang ilang mga produce sa land, pero isan pang ilang kasapatan. So, in other words, anything na may income sa may harvest, sa Old Testament time, it belongs to the Lord, it is holy to the Lord. So po, ang tithes, dapat naiintindihan natin, ang tithes is holy and it belongs to the Lord. It is the holy dividend of God. Kumbaga, kung nagsili ikaw na crops ng income, the holy dividend ni Lord. Sige, say ni Lord. Okay? Ma-invest kita. Wala ng negosyo. Ma-invest kita. Ang investment natin ay ang hangin libre, ang tubig libre, ang tuta libre. Okay? Dason, pag-produce kita, libre kita na. Imo ang seed provider naman ikaw sa resources ka na alam mo. Pag-abot sa hati ay, ilan nyo naman, 10% lang na, 50% mo. Kung sa negosyo, logi ang isa hindi, sa partner. Logi, no? Logi na, 10% na ako ng damo contribution, mo, lumintagin nga ang wala na imo.
the best portion of the land, it is always the best and not leftovers. So kung maghata kita sa tithes, kung anong income mo, ano ang blessing mo, tama is good. But of course, naibaluan ko sa mga pamala sa farming. Kung mag-work ka, may puhunan ka, syempre may mga nag-aaralo ka, may nag-labor ka, may paabuno, at may seeds. Pagkabot sa harvest mo, huwag mo nanay. Eh kung sa counting ka, nag-grocery ko pala nga, ang iyong nga raw materials, kasi may operating, may araw na, tawag sa gani, production expense. Di mo na siya anay iwato, kung tiyatang magigutaman mo na kung tapos ang seed mo, ang mga labor mo, ano mo, di mo na siya anay iwato. So from there, di mo dahil natagan si Lord. Hindi niya di manindahan ko anay, mapagkakwalis ang gusto ko, kung nabilin, tira na ako makuha. Dapat, kung ano natin na income, ako nag-learn din ako na sa naintindihan ko kung ano na bago ko kay Lord, kinakabi na na. Bisa wala ko gamiton, basta ang tithes ko kay Lord na narinig ko na makintahan. Pag naging practice ko na hindi ako comfortable, kag hindi ako nakalainang ginako ang kay Lord gamiton ko. Yung Lord pala ako, hindi this now belongs to you. So, wala ko na pinarahan, wala ko na pinagastos. Okay? So, ang tithes, it is holy and it belongs to the Lord. And when we give to the Lord, it is always the best portion, not the leftovers. Okay. Di ba tawag ko na ako? Galing naman na tithes ko na sa Israelite, ang Israelite, na makita natin sa Leviticus chapter 1, chapter 6, sa Malakay chapter 3, verse 6 to 10, ang mga Israelites were required to bring various offerings to the Lord, mostly in a form of sacrifice. Kaya, silin ni Lord sa ila, kung magkatuka mo dili sa ako, sa times of celebration, do not come with empty-handed. So, may alas sila na kinasacrifice sa kay Lord. So, kasahin lang ni Leviticus, gawin ito ganito. Sa mga agibig, ay every time na may mga celebration sila, na-specify nila ang ilang mga giving of offering. So, offering naman, this is given in a form of sacrifice. So, landang na ito, naghahatag ka na rin sa inyong tithes, ay ina-acknowledge mo ang Lord ang partner mo sa pag-earn. Tama? Pero ang offering from there, you can decide from your heart how much you value the Lord and you are offering to your tithes. Now, pamangkot, naghatag may income ka abing 10,000. Nag-offering ka sa 1,000. Pamangkot, naka-tithes ka na sa Lord, wala. Wala. Tama, no? Wala. Naka-offering kaya. Pero when you say na naghatag ka na interpretation mo ang 1,000 kay Lord, naka-tithes ka, pero wala ka offering. So you decide, ihatag mo tayo sa you decide, so how much ka Lord ang ako na i-offer sa iyo subo, na Lord, kung tapo may tithes, how much will I give to you? That's the time ang bata na naka-tithes ng offering. Kag sa Old Testament, makita natin sa Malakay, nga inihimo, inilin nila nga bala ni Lord, ginakutapin mo gintawatan niyo ako. Kag sa Malakay, kasama mo, wala nila gintawatan si Lord sa ilang mga tithes kundi siling din ni Lord. Gintawatan niyo ako sa inyong tithes and offering. So in other words, pwede galing natin makawat ang offering in the same way na pwede magkawatan si Lord sa tithes. Pero nanamihan ko na natin bala offering is a sign of affection to the Lord. Okay? Now, so, ang practice nila sa Old Testament. Tanaw naman natin subukan giving in the New Testament. Sa New Testament, si Jesus ang Diyos niya. Tidak mo na nakabali. So, Old Testament lang na yan. Wala na nasa New Testament. Naman matayos pa kita. Are you listening to me? Okay. So, sinig sa Matthew 23:23, kinrebuke ni Lord ang mga Pariseo. Kasi mga Pariseo, by law ni sila yan, down to the left,
hipokrito sila. Sila ni Lord. You give a tenth of your spices. Mint, beans, and cumin. Mga panakot. Nagatay sila sa ilang mga panakot. Sa kusina, mga luya, taulan, sibuyas, bawang. Sila ni Lord. Pero grabe sila mag-tayo sa pag-review. Hindi sila ni Lord. So, kumakain-kain man ka mo. Ang balan rin nga, grabe kang mag-tayo. But you have neglected the more important matters of the law. Justice, mercy, and faithfulness. Then naman ni Lord, you should practice the latter without neglecting the former. In other words, ni Jesus, grabe din kami mag-tithes. Isang sibuyas, narasan na kung ano. Siguro ang ilan man yung panalo niya, sibuyas, kamatis, bawang, luya, taklan. Siguro naman panalo nila sa ilang kalupaan. Kaya kahapon sila taklan, sibuyas, bawang, luya, siling. Pero sila ni Lord, wala ka na-impress ako si Lord. Yan, grabe down to the last na mag-tithes. Pero, ang naindihan ko sa inyo, wala kang nag-practice sa justice. Kung sila yung wala sing tao, wala sing justice, may unfairness sila, may partiality, wala sila sa tamang justice, wala na sila sa mercy and faithfulness. So, amo na, mayat sila sa giving, pero malaki na nabatasan nila at mga hindi maayos sila magkandol sa mga tao. Mga malakton sila. Kaya mga nilog sa ila, you should have practiced the latter. Or in other words, dapat kinapractice nyo ang justice, mercy, and faithfulness without neglecting the former. Kag nag-tithes ng tamo. So in other words, si Jesus, wala niya iniyagintuan, tula kapag tulog. Siya na mismo ang nagtulog. Kaya the same thing sa Luke chapter 11 verse 42, the same verb, the same word. Ang inambag nila, if you will just open it, ang malagyan ko ng intulog ni Jesus na principles sa Luke. Okay, just bear with me please. Gusto ko lang siya kasama para mabutangan natin sa mismong foundation ng ginagawa niya natin. Okay. Kaya pala sabi 11:42. Woe to you Pharisees, because you give God a tenth of your mint, rue, and all other kinds of garden herbs, but you neglect justice and the love of God. You should have practiced the latter without leaving the former. Ang mga gusto ko na merciful kita, loving kita, faithful kita, mag-practice natin ang time. Kaya naman ang mga Pariseyo, ang gini sila download the letter sila. Kaya part na natin sa ila, pinapractice na nila ang law. Sa Old Testament people na sila, there are people na nag-practice ng law na nadala nila sa New Testament. Yung mga Judaizers, ang law ni Moses. Kaya nadala nila. So sa ni Jesus, dapat na merciful ka mo, maging loving ka mo, nag-exercise ka mo sa karuo o justice. Pero, nag-exercise mo ka mo sa giving. Gets? So si Jesus na ang nagkatulog. So kung nabalon, si Jesus did not object of the paying tithes, even of common herbs and mga panakot, while they still should not neglect the exercise of justice, mercy, and faith. Okay? So kung pinsido na nga mo, hindi na galing si Jesus na mismo sa New Testament, ang mga natulog sa aton na mag-tithes, at mag-offering. Okay? Dito lumabala natin ng blessing ito ng magkakal. Tanawan na natin sa bong ang pag-practice ni Paul. Ang teaching ni Paul. 2 Corinthians. Okay, sa ato na next slide please. Sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Next slide. Ayan, thank you. Okay.
But Paul, so ang teaching, ang giving sa Old Testament, sa New Testament, kuna ang teaching ni Jesus, and then ang teaching ni Paul sa New Testament. So, for you know the grace of the Lord, you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake, He became poor, so that you through His poverty might become rich. Anong pagtudlok nila ni Paul? Ang tudlok nila ni Paul, ang prinsipyo sa grasya. Na si Jesus ato sa langit, siya nagya sa tanan, siya nagtugas ang tanan, kita tinuga lang niya, pag-ara kita sa ikalong sang kaimulod sang sala, ara kita sa kontrol sang sala, ara kita sa ikalong sang masalimot ng kabuhi. Grasya ininilod na nag-desisyon siya, ginbayaran niya ka kamunayaan, ginbayaran niya ka kamanggaranon ang comfort sa heaven. Grasya ina, nang nagkanto siya diri sa duta, nagpakainol para makikungaranon kita. It was a total reverse. Nanami ako gani sa ginambala ang prinsipyo nga, si Jesus na anak sa Diyos, nagpakatao para kita nga anak sa tao ang anak sa Diyos. Can you get that? Si Jesus na anak sa Diyos, nagpakatao para kita na anak sa tao maging anak sa Diyos. Anak sa Diyos ang ano sa bawo? Kasi hindi ko kumbinsido ha. Ang tanan na nagtubo, nagpapit ng Jesus, siyempre, nabunahin kita mabasang Bible mga anak kita sa Diyos. Na ginabangon sa binhiko ni Lord, magkalanon siya, nagkanto siya din, give up niya ang tanan, kang nagkanto sa din, bayan kami kong ginbato, paabo dyan din, tarong magdumag mga kamatayon ang naabyan niya, para masecure niya lang kita, kasubong isipin kita sa riches na ginahatan niya sa ato. Kaya ang topic na itong kainan, it is in the mind of God. It is the idea of God for us to become rich. Magpakamayon kita. So, sino yung Lord ang nagpunan karon? Nagsakripisyo siya, nag-give up isa sa ikabuhin. Para sa pag-give up niya, kita maaari din, nagkato siya para maging magdalanan kita sa niya. Grasya, inisang Diyos sa ato. So, pagtudlo naman ni Paul sa New Testament, ang amoy ang giving by grace, not by law. Okay? Giving by grace, not by law. That si Jesus ang ato na perfect model by sacrificially giving everything for us so that is Himself. Si Jesus actually ang greatest model sa giving. Hindi na niya na-reportan na kanino. Wala na sa may makakontest siya sa ginhatag ni Lord sa ato. Kapubusan, ang sacrifice niya, ang langit, ang yakabuhi, pinturunan niya para makinan siya. Sabi ninyo, sa mga kapanundong ko klase ng study of salvation, ang mag-uod na, sa mga ginagutay-utay na, grabe na kamatayan ng ito, grabe yung pag-atos, brutal pag-atos. In-overlook ko kaya ito para lang maganan siya. Pinangganan siya, hindi ba? Pag-sacrifice siya, ganan siya niya, di ba? May mula siguro ng sacrifice, ang nagyapon sa ilalo sa kaakit, sa kontrol, sa salat, sa kaakit niya sa Diyos. Ang sa Bible ka, sa mula kita kay Kristo, pag sa salat nato, nasiparar kita sa iya, harap kita sa ilalo sa kaakit niya, harap kita sa ilalo sa iyang pagsino. Prograsya inibihimo na, para lang pagkanan siya kita niya. Nagsumuhanan na kita sa iya, recipient kita sa iyang pagpakamaayo. Kaya yung recipient niya kita tanan, nga kita maging recipient sa iyang blessing. Praise God. Amen? Hallelujah. Kaya ang pagpanunod naman din ni Paul, it is, our giving is sacrificial, naging model ni Jesus. Ginhatag niya kita sa perfect model that this is a sacrificial giving of everything for us na iyang sarili at iyang naging puhunan. Alright? So, our giving therefore, sa New Testament teaching ni Paul, it should not be by law. In fact, it's beyond the law. How do you understand that? It's
beyond the law. Kung ang giving natin is inspired by grace, makahatag ka kaya sobra sa imong deadline. It's beyond the law because you are responding in your love for God. So, kung tagalog, hanggang po Lord, kung lahirap yan, iten lang, pero bangod ka palangga po ikaw, grabe, hindi mo sa ako, ang ginabalik mo sa ako, Lord, it's more than enough. In fact, ang giving ko is not even enough. So, I can give you more for than that thing. I can also give you more than the offering that I have decided. Kaya kung minsan pag hinambal ko kay Pastor Joanna nga, hinatagyan na kay Lord, that is giving out praise. Kaya kanina nasipil mo siya sa grasya sa Diyos, na hindi mo kaya maisip. Anong dumago kayo ng testimony ko sa inyo nga, nakatutanan, wala mo ko panunod, parang ikaw ko kung kuya pa kuya doon suplayan sa pinanglanan mo. That time ako brother is still sa pinanglanan, natagan ko siya sa pinang miscellaneous. Pero, bangod kay nabatyagan ko in my heart and touched by the Lord, I can give sacrificially without even counting the name. Eh, pero mamamukod ka lang, ang lutong i-grant ka lang ni Lord, kung may ihanag ka something, natulakot ka lang ang sa heart mo. Saan nagpatindog kami sa clinic sa Nagpamas? So, kinumpisahan na sa kuwan sa kiyas ng pagpatuloy, ilang dala, sa mga kiyasa. Pero wala ba yung kami na pangakuli? Sa muli, si Pastor Mar, may portion siya sa lupa sa kasanayan. Indang niya. Pagpaligyan niya, hindi lang yung rights niya makulit sa ako. Ihatag ko ba yung 100,000? Natumboy ako, nag-ipusuan, wala ka nakabudagan. Ikaw, sinabi, itutulang ka kita. Dapat kami, iposituan na, kagitan mo ka. Kamisan discount pa siya sa kiyang mga utong. Siya ihatag. Kuya ka, go, kuya! Na may kalipay ka pala ko. Ang giving beyond beyond the law, giving beyond beyond the 10%. It is an overflowing joy of giving. Okay? So you understand now, sa munang ginahambal ni Paul, na dapat sa New Testament, nagatudlo si Jesus, wala yan na-deny, na nagatay si tato ng offering, pero pwede din kita yung maghahatag na tulong sa grasya man in response to what the Lord has done to us. So that is a giving inspired by grace of God. This is giving beyond the law, and it should be inspired by the grace of God. So, kung ang giving natin beyond the law, this is generosity. Overflowing giving. Diba? Generosity na niya. Sa Bible, may grabe na example na kung sa Macedonia na grabe ang ilang grabe ang ilang pag-exercise ng grasya ni Lord. Namin, masama natin tayo. Okay? So, sa New Testament, wala eliminate ni Lord ang tithes, but we can even give more than the tithes. We can give generously, abundantly, but inspired by the grace of God. So we can do that in our tithes and in the exercise of our offering. Hello, are you still with me? Yeah. Mabigat? Madali? Just open your heart to the Lord. The more na i-open natin ang heart kay Lord sa Word of God, ang mga matubas ninyo. When you read the Word of God, along the lines, you discern mo kung ano lang ang heart ni Jesus. Sa giving, ang heart ni Jesus gusto yung na-reflex. Na gusto man ni Lord na mag-elevate kita sa grasya sa paghatag natin. Na that is inspired by what the Lord has done in our heart. So, atong lalantawan ang example sa Macedonian Church. Gusto ba sa akin sa ilong na siya? 2 Corinthians chapter 8. Amo ni ang grace giving ang i-model nila at ina-istorya din ni Paul ang ginimo sa taga Macedonia. Chapter 8. Are you with me? Ilonggo. Ginang pabugal-bugal niya ni Lord at
So, bisan sa giving, ano sila? Na kuripot, kaya may problema. So, mo rin yung mga balikol. Mga utod, luyag na mo nga mga hibalo ka mo kung daw ano kaayo ang nahimo sa Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. So, kung natin ang tawag, grabe ang tingin ng Lord, no? Ang gina si Rodia Hardy na yan na nakipakita ang iyong mga kaayo, ang iyong binunes, ang kakulilanangan niya, ang kung sino siya, ang iyong heart, gusto niya makipakita sa atin. Maladali sa mga believers sa Macedonia, ang pagtilaw na ilang nagihan, tama din kabulay. Bila circumstance, tama din kabulay. Pero, tama kabulay ang ilang nagihan, pero datugin ang ilang kalipay, kita na kami sa tao, grabe na ang nagihan, grabe na pagtilaw. Pero, ang madali, dako man ang kalipay, dako po ang buwang mo. Nabinuang na natin. Hindi mo, grabe na, nasunugan na, nagalipay pag-yato, binuang. Pero just like tangay na sa tanang circumstance, dakugin ang ila, tamagin kabudlay, pero dakugin ang ila, alipay. Amoy na nagmaaluan din sila sa ilang paghatag, bisan na tamagin sila, kahimon. Grabe ang ila na, draganin sa ano, ang ila na sa English, severe trial. Pero ang ilang na severe trial, nag-overflow ang ilang na joy under extreme poverty with active generosity. Grabe. Paano kung di bala una-unaon sa practical na sitwasyon sa mag-isang tao? Extreme na yan ang trial, yung nag-overflow pa siya. Sa gilid, grabe ang oo, severe ang trial, extreme ang poverty, pero ga-overflow ang ilang kalipay na nagresulta sa rich generosity. Hindi lang generosity, rich pa. Kung hindi na maalbuan kita ng paghatag, ano na ang mahimo sa grasya sa Diyos. Ang mahimo sa grasya sa Diyos na hindi ka di pala pwede. Under circumstance daw hindi pwede, pero naging pwede. Under circumstance, practical mo kapag hindi na mahimo. Pero natako, grasya sa Diyos. Kaya ba nakamura na ang grasya sa Diyos na nag-enable grace? Kung ang grasya ni Lord ang mag-enable sa kaya mo, kaya makambal ka ay grasya na lang niya ni Lord. So, ang sikreto nila is that, pero karon, verse 5. Dili ni Paul, makasaksi ako nga naghatag sila sa tanan nila nga masaranan. Kag sobra paganit sina sa ilang ugalingon nga kabubuton. Yan, importante ha. Kaya ang nato ang giving nga paabot nila sa ato out of honoring the Lord. Kinabubuton from our heart. Kaya bago hindi ang measurement sa atong na blessing pinashare natin ang amount kundi ang atong kabubuton from our heart. Nagpangabay, ano pa, karagdagan niya sila, nagpangabay ka, nagpamilit sila sa among hatagan, sila sing kahigayunan sa pagbulig sa mga tumulo. So, deya, ang inhimo nila, amuning sikrito, naanahimo nila, nga ang natutulit ang grace ni Lord sa nila life. Ang inhimo nila, labaw, sa among ginpaako, na gintugyan nila, ilang kong galingon sa Ginoo, kag nasugintugyan manila ang ilang kong galingon sa amin sa pagtuman sa kabubuton sa Diyos. Ang sikreto galit, in-surrender nila ang ilang kong galingon sa Diyos. Surrender. Magkakayaran natin maghambal na maghakat kita sobra-sobra sa grasya sa Lord. Kung may pumping si Lord sa atin, kaya tayo natin beyond the times, beyond the operations, or beyond our ability, if the grace of God is in operation in our
himo lang inaton ang atong kabuhi ay na totally surrender kay Lord. Eh, pero kung kami surrender atong life, kung natin mahimo ni Lord, hindi naman, ang natin yung pwede ka gusto at kasunod. Kabalo ka mo nga gusto ni Lord ang Lordship. Kaya kita gusto ka pwede ato ng kasunod din kay Lord. Pero kung kay Lord ang kasunod, dira nag-start niya ang favor ni Lord sa atin. Kabalo mo sa cross life, ang cross life ng take up yung cross ang follow me. Amo ng season na ang imo will kag will ni Lord nag-cross. So kung minsan, ang will niyo at will ni Lord mag-cross, kay sinubin ang nagdao. Ay, kung imo, hindi ka na take up yung cross, hindi ka na follow Jesus. But when you say, yes, Lord, I surrender, I mahambal ka, Lord, it is no longer I, but it's yours. That's si Lord, tumakinalong ka matong kabog sa iya, in full surrender, dira niya na makita ang mga asun. Dira tayo, it's only time, ang mga asunod ka sa iya, sa ating lordship. Okay. So, fully surrendered life to God and His will. Marami sa tingin nila, in-surrender nila ang ilang ugalimang service. Kaya pag walang surrender, kaya unahan nagpapagbato kita sa atong sarili, sa atong will, pero kung masiling nga, Lord, I surrender all. Pag naman ka, I surrender, Lord, I will take over me, and thank you, Lord, for everything ang iyong kabuto. Mahal ko ikaw, wala struggle. Wala struggle kung fully surrender at life. Pero wala kita, nag-struggle ng Christian. Kaya hindi full surrender mo. Palo ka mo nga, nag-struggle ang mga Christian sa mga sila tayo sa mga pero hindi fully surrender. Ang buwan mo, ang life, ang heart. Siguro pag-baptize, sa gilog-log na siya sa tubig, gilog kita, Lord, hindi lang. You can have my all under my head, but not my wallet. Pero secret sa kapulipisan sa ako siguro exert na experience ko na kay Lord. Isurrender lang natin, Lord. Ipakikita lang how amazingly the Lord lead you and guide you. Isa sa business, sa employment, amazing ang ways ni Lord in your favor. Diba we are favored children? Now, number 3. So muna to, giving in the Old Testament, giving in the New Testament. Now, number 3, saan ang pinakamahal na practice? Ang pinakamahal na ito ng practice sa 1 Corinthians verse 16, verse 2, sa chapter 16, verse 2, ang bata po. Okay? On the first day of the week, each of you should set aside and save some of your money in proportion to what you have, so that no collections will have to be made when I come. Ang kay Paul punto diri is proportionate giving. Okay. So kung mag-proportionate giving kita, ano pinakamaayo? Sabi, ay basta sa ako nag-proportionate sa ako, may 10,000, umatag 50 pesos, basta ako nag-proportionate sa ako. Tama tayo din. Ang natanong 200 ay mga proportionate. Proportionate is that para sa akin. Ang proportionate kasi Jesus nagtutulungan sa tithing. Para maging biblical, ang proportionate giving is a tenth of all income, blessing harvest is the best proportionate practice of giving. So kung i-10% natin, kag-grace giving kita, mahapal ka ng proportionate, biblical pa, ay mag-give my 10. Kung bugangan ko pa, kay Lord na pagtulong sa akin. I can give more, but Lord, hindi ako magtubo sa 10% plus an offering, kaya yung tudlo kita ni Lord. So in other words, kung mag-practice kita sa proportionate, kung may peace kita, kung mahapal kita na daw tama, kung wala'y kulang, we might as well practice ang tudlo sa Old Testament, kag ang living pledge ni Jesus, na we will give our 10% or more and our offering. Hello? Oh, hindi na sa mga sa ako. Nag-busy na ka muna, nag-busy na. Okay. So that is still the best practice.
ang giving niyo, ang giving ko, it is not being measured for how much, but the proportion of how much we earn. Okay? So, na may surrender tayo atong pangkayon ang ating mga resources, atong mga income, na i-consider na nag-take over na namin bigyan kayo we are blessed if the Lord is there. Silinding Paul din sa Taga-Corinthians sa verse 3, I can testify that by their own free will, they have given to the utmost of their ability, is given beyond their ability. Ang yan gani sa Macedonia, sila niyan din, beyond their ability pa. Arapan sila sa extreme, sa severe trial, arapan sila sa extreme poverty, pero wala sila ilang katagaling at then lang, kundi they give more than they were able. And they are happy to do that. Happy Christian is a giving Christian. Good, gawin lang kapatid. Happy Christian is a giving Christian. Okay? Nang namin pala pagin ang kung na natin palang makatang kay Lord, testimony ka rin sa blessing ni Lord, pwede ulit lang may mga record ng kamo sa mga recording na modere. Pwede ko yung malataw, ay pinagamit ang akong basket ang tukal sa akong giving. But wala this year. Sinalamis ko, so kung may year nag-increase, that is a testimony of the Lord has given, has blessed you more. Because giving is a testimony of what the Lord has done. It's a sacrificial grace of giving. It is giving beyond the law. It's a generous giving more than the law of 10%. So, ang practice, so it's proportionate and it is generous giving. Kaya hambal din Lord, hambal natin kayo nasa lima sa kayo nasa aga, nga nanging maalwan kita sa inyo, nga nanging maalwan si Lord sa aton. Nga gusto ni Lord nga magmangkaralo kita para mapunahan ang aton mga kinanglan kung wala si kulang, kag may mga may kaalwan pag kita na i-share sa iba. So, ang mga principles ang giving ni Lord, ay kung dalukan ka si Lord, dalukan ka man ni Lord. Hello? May nananayan mga punchline na pwede ko i-apply. Dali. Magaling ka na. Alin pa ito? Nananayan ko. Nang basta ko lang pala ang gusto ni Lord, ay nang palilito ang gusto mo. At intindihin mo, intindihin mo ang iniintindi ni Lord at intindihin ni Lord ang iniintindi mo. Intindi? Intindihin mo ang iniintindi ni Lord at intindihin ni Lord ang iniintindi mo. Intindihin? Intindi? So, mag-closing na na. Giving is still the secret. Giving is the secret of blessing. The challenge is still giving, big or small, that honors the Lord. Challenging giving ang giving. Kaya ako lang yan ang word ni Lord na iyag-iyag yung challenge sa mga tao. Sa meeting ko pala. Bilang ko pala. Wala si Lord nag-challenge sa iba niya sa iba sa scripture, except sa areas ng giving. Bilang pala ninyo ako. So si Lord mismo nag-challenge sa mga Christian na maghatag kita small, big or small, but that giving honors the Lord. It's a proportionate. It's a giving out of grace. Just love the Lord wholeheartedly, for a surrendered heart is a giving heart. Okay? Now, so kung balikan natin ang atong text kanina, ang the blessing of giving, na gina-exercise natin, so kung proportionate, tithes and offering, okay? Ang mabagya ko din dito, dito is, ano ka
good measure, pressed down, sharing together, and running. Amo ang sikreto sa blessing. Ang maghatag ni kita yan. Nagkanami kayo sa paghatag, yung tagaan ka ni Lord sa guidelines. Mag-tithes ka or mag-give ka, beyond your tithes. If you love me more, He will give you more. Kag ang giving is a measurement of how much we really love the Lord. So may bahin kita na hinuon, kag may bahin na ni Lord. Si Lord. Dahil may mga tao na gusto na lang nila mag-converse, pero hindi magpunan. And then, andun sa Proverbs chapter 3, verse 9, honor the Lord with your wealth. Masinunggan na kita si Lord sa ating mga tanggal. Masinunggan na siya sa mga blessing natin. But it is not the leftovers, but the best. Kaya kung hinuha natin, may hinuha man si Lord sa atin. Kaya intindihin mo ang inintindi ni Lord at intindihin ni Lord ang inintindi mo. Hindi? Praise God. Praise God. So, ano na ang secret of blessing? Ang the blessing of giving. Alright. So, sa challenge again. The great challenge sometimes is, may mga tao hambal, ang problem sa mga tao, ay nakarami kay kadjutay na lang sa income ko. Paano kung maghatag kay kulang pa dali? Kaya kung minsan kita, minsan sa mga membro pa lang namin na ministry naman natin, nagpapagbigan pa dali sila, tamaan. Kaya ikaw pa dali makuha sa mga pagpapagdugas ng tagaan, kaya daw may rason sila na hindi ka na maghatag. Pero sa kasinunyan, hindi. Sa kasinunyan, ginatutulungan din sila yan na maghatag kung ano may gamay sila na meron na sila maghatag din grabe sa ating prinsipul. So, mga problema sa mga tao, gamay o jutay ang among income, hindi ako kahatag kay kulang pagaling sa kinanglanon. Alin pa kita isa ng mga problema? Kay konta ko na akong income, kag maghatag ako kanukon kay kadako na sa tithes. Hindi ko lagi sa may mga tithes. Kay kanukon. Kaya importante ka nila manipol, dapat nakasurrender ang ating heart. Kaya na-challenge ni Sita ni Lord, tinawag ka na ninyo. Kung may harap mga nag-uwar, o may harap mga restoration, give it up to the Lord. Ang inyong business partner na si Lord, ang inyong employment business sa Lord, ang tanan na ginagawa natin sa ating mga resources, himuha si Lord mga partner, ang be faithful to your partnership with Him. Kaya si Lord is more than faithful to you. Kaya the challenge is, just give. Just honor God with your giving. And the rest of the job is the Lord's. Isang pag-ibala sa giving na, ang say, Pastor, na-stroke kasi Pastor sa 2030. Sa na-stroke siya, nakaratay siya sa hospital. Ako siya sa ICU, sa natagwa siya sa ICU, nag-transfer lang kami ito, 8 days lang kami sa hospital. Isang natagwa na kami sa ICU, ako na kami sa private. Ang isang kapastor na kilala namin na ICU naman. That Sunday, nakaratay siya. Pagpupan siya na, bala, maano mo lang kita, ma-share ba lang kita sa atong mga blessings sa mga pastors na iso. Sila na, araw kami sa hospital, may mga bills kami yan, nasa pertahan, nariyo, inyorisitaw, dapat patulong si dito. Pagsunod naman dito, sa ICU, hambalan, basta sa ICU, pasyente, pagbukas, paghatag sa bisita, emergency natin si Kida, patulong yun. So, araw kami sa mga kondisyon. So, pero sa naman, ma-share ba lang kita sa atong nga blessing sa kay pastor na bago naman sila. Sige, depende sa inyo. Yan. So, nagkatlo ako dito sa pasyente, sa asawa sa pasyente ng sa ICU sa Ghana. Wala, isa na lang ang ang balunang, inang-inang, at sa inyo kay gusto na, bago pa ito alaman na we just want to share the provision of
Balo po, hindi kami kabalo, kami naghalalin ang provision ni Lord. Basta ni maluwag ko, daw kami bill. Mga resita, pag nagsabat ko na sa mga kasusuod sa akin, nagkakaroon siya, Rose, inasman sa kinahanglan na ako na, kinahanglan natin na, ay pala libo mo yan kita. Maligo na lang kita. Tama na pala hambal na si Lord, may hambal pala sa hambal, kasi wala ihatag, isa may kinahanglan ka. Hambal ko na manindi ka ng bata, ihatag mo sa bata, basta from us, it is from the Lord. It should be natin nila. Bata na. Wala na sa choice, nagpapipit na to. Sa sinabing time na anak kami sa hospital, grabe ang mga resita. Mamatya ko pala sa akong wallet ko, wala iyang gagawin. Wala iyang gagawin ng tamahin. Wala iyang gagawin. Siguro kahabi na may tungguran na ako, hindi ko mapahintay. Kadalakan mo tag 3,000, 2,000 ang ginawakan ng bulong. Much more, pagwak na mo sa hospital, iwa ko ang piling. Inatawag ko kay Tindy, bago sa nag-assist dito sa ilang radio station, tawag ko kay Tindy sa ilang piling. Malabit ng tawag ko, paglantawin, iwan ang tawag balay na. Pero unahan wala ang nilmilo, unahan na kayo ulog sa inyo, hindi ka kaya pinapililo. Na pagkabot niya, kumuha siya sa ospital. Ito, tama-tama. Kung wala kayo kayo palo, sila mga non-stroke patients, talaga, na-take care sa mga stroke patients. Right away, dapat ipapano siya, therapy. Immediate ginagalit, kaya tawag sila sa mga contraction. In-try ko na dalawin siya sa dito naman sa hospital sa Patigo na twice a week. Pinalain ko yan. Wala pa kami sa tulatan, wala pa sa salakyan ng church. Sumakay ko sa salakyan, ganun ka lang kung tao na mag-magubay siya. Kaya kamagagubay siya, hindi ko siya matala. So may tatlo ng tao na dalawa ng kaya. Ito kasi gusto. Dumapa lang ka, twice ko pa lang siya pinagala nito. Pero daw, tumasunod ko na. Ay, parang ako, amazing media ang pamahalaan nila. Sa 1,000 ko nga nag-ubay, ako namin nila sa iya. Sobra-sobra ang balik nila. Dito sa amon, may kumanto na yung ang mayor na manakit yung mga physical therapist. Na ano siya, may clinic na siya dati sa Luzon, so nag-upload na siya, tinakpan na sa pag-practice dito ng paulit at nag-opisina sa mayor. Ang membro naman kilala, ito pa rin kinanay sila. Sa may baluan niya, na na-stroke si pastor, nag-volunteer siya na i-therapy si pastor. Free of charge. Ang dami drugs na stroke sa amon, makilala yan, wala siya na-therapy. Plus ang si pastor, nag-over siya, bago kami sa iya, inject yung parang Lord. Ilahin mo yan, alin sa opisina, 5 o'clock, magbuwas sa opisina, diritso sa among balay. Buwan nila na si pastor sa mga vital signs, aliyan ng mga blood pressure, pag-normal. Pastor, maano kita, mag-therapy kita. Pastor, hindi nila may pagpapag si pastor, may naka-wheelchair, nagkasumit naka-ready nga pastor. Ang balik pastor, hindi mo kinahanglan ng cake, hindi mo kinahanglan ng wheelchair, wasulat na wheelchair. Kasi sila na moment na nagkato siya to, isang magpainipin, pastor na kagapainipon sa alula, kaya hindi siya nalata, pagkakot ako pagkakulo. Usap ko na siya, pastor, 2 days from now, makalata ka. Nabuti siya yung therapist niya. So, yung goal niya, kada halin niya sa opisina, tatlo siya sa balay, pinilihin si pastor ko. Yung pastor, ano sa namala, kaya nakalakad ka na sige tayo. Makabangon ka, tomorrow makabangon ka, 3 days after makalakad ka. Matuod siya. Free of charge, wala siya sa may after 3 weeks, ani 1 month kami ang tested yun sa doctor after 1 month. 3 weeks pa lang, balik ko sa akin. Pastor, balik ka na sa